Ano ang Super El Nino at ano ang totoong epekto nito sa mundo? Tanghaling tapat, halos walang hangin, ang lupa unti-unting nagbibitak, ang mga pananim natutuyo bago pa man anihin. Pero heto ang twist, habang may mga lugar na tinatamaan ng matinding init at tagtuyot, may ibang bahagi ng mundo na sinasalanta ng malalakas na ulan at pagbaha. Isang pangyayari ang nasa likod ng mga ito, ang El Nino. Nakakatakot, di ba? Pero paano pa kaya kapag may tinatawag ring Super El Nino? Gaano ito kalala? Gaano ito dapat katakutan? Ano ang mga dapat mong malaman at paghandaan bago maminsala ang Super El Nino? Nagsisimula ang El Nino sa isang pagbabagong halos hindi napapansin sa Pacific Ocean. Karaniwan, may tuloy-tuloy na hanging umiihip sa ibabaw ng Equatorial Pacific Ocean mula east papuntang west. Ang mga hanging ito na tinatawag na trade winds ay nabubuo dahil sa pagkakaiba ng temperatura at air pressure sa Tropical Pacific Ocean. Habang umiihip ang trade winds, itinutulak nila ang mainit na tubig sa ibabaw ng dagat papunta sa Western Pacific, malapit sa Indonesia at Australia. Dahil dito, doon naiipon ang malaking bahagi ng init ng Pacific Ocean. Samantala, sa Eastern Pacific, malapit sa baybayin ng South America, may malamig at masustansyang tubig na umaakyat mula sa kailaliman ng dagat papunta sa ibabaw. Ang prosesong ito ay tinatawag na upwelling. Dahil sa upwelling, maraming sustansya ang umaabot sa ibabaw ng karagatan. Dahilan para dumami ang plankton na siya namang kinakain ng mga isda at iba pang sea creatures. Kaya sa normal na kondisyon, mas malamig pero mas masagana sa mga lamang dagat ang bahaging ito ng Pacific Ocean. Pero minsan, humihina ang trade winds. Kapag nangyari iyon, humihina rin ang pagtulak sa mainit na tubig. Unti-unting kumakalat ang dating nakaipong init mula sa Western Pacific papunta sa Central Pacific Ocean at Eastern Pacific. Habang umiinit ang mga bahaging ito, humihina ang pag-akyat ng malamig at masustansyang tubig mula sa ilalim ng dagat. Humihina ang upwelling. Kaya mas kaunting sustansya ang nakakarating sa ibabaw ng karagatan. Dahil dyan, nababawasan tuloy ang plankton. Kapag kumonti ang plankton, kumukonti rin ang pagkain ng maraming klase ng isda. Dahil dito, maaaring bumaba ang dami ng mga isda sa ilang lugar o lumipat sila sa ibang parte ng karagatan na may mas maraming pagkain. At kapag naapektuhan ng mga isda, naapektuhan din ang iba pang hayop at mga komunidad na umaasa sa mga ito para sa pagkain at kabuhayan. Ang kaganapang ito ay tinatawag na El Nino, na nangangahulugang Little Boy sa Espanyol dahil unang napansin ng mga mangingisda sa baybayin ng Peru at Ecuador ang hindi pangkaraniwang pag-init ng tubig sa dagat tuwing malapit na ang Pasko. Dahil iniuugnay nila ito sa pagsilang ni Jesus, tinawag nila itong El Nino. Ngayon, dahil ang Pacific Ocean ang pinakamalaking karagatan sa mundo, ang sobrang init na ito ay hindi lang nananatili sa dagat. Binabago nito ang galaw ng hangin, ulap at ulan sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya habang may mga lugar na nakakaranas ng mas matinding init at tagtuyot, may iba namang nakakaranas ng mas malalakas na ulan, pagbaha at iba pang matitinding pagbabago sa panahon. At kapag mas lumawak at mas tumindi pa ang pag-init ng Central at Eastern Pacific Ocean, nabubuo naman ngayon ang Very Strong El Nino o mas kilala sa tawag na Super El Nino. Gaano nga ba katindi ang mga pagbabagong ito? At ano ang maaaring maranasan ng mundo kapag nagsimula na ang El Nino o ang mas malalang Super El Nino? Kapag dumating ang El Nino, hindi ito parang isang bagyo na makikita mo agad sa radar. Wala kang nga abangang forecast sa TV gabi-gabi. Sa katunayan, buwan bago pa ito tuluyang maramdaman. Nakikita na ng mga scientists sa Pacific Ocean ang mga senyales na may malaking pagbabago sa panahon na paparating. At habang lumalakas ang epekto nito, nagsisimula na magbago ang mga kondisyon sa ilang parte ng mundo. Sa ilang lugar tulad ng Pilipinas, Indonesia at Australia, hindi na magiging madalas ang pag-ulan. Kasi sa panahon ng El Nino, lumilipat sa Central at Eastern Pacific Ocean ang malaking parte ng mainit na tubig sa karagatan. At dahil ang mainit na tubig ang tumutulong sa pagbuo ng maraming singaw, ulap at ulan, mas kaunti ang nabubuong ulan sa mga bansang naiwan sa Western Pacific. Dahil dito, mas kaunting tubig ang napupunta sa mga ilog, lawa at dam. Habang lumilipas sa mga linggo, unti-unting natutuyo ang lupa at nagsisimulang kumupas ang dating kulay green na mga bukirin. Habang bumababa ang tubig sa mga dam at umiinit ang panahon, mas maraming pananim ang nalalanta at tuluyang namamatay. Kaya nababawasan ang ani at naaapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. At hindi lang sa mga sakahan nararamdaman ang epekto nito, pati ang mga karagatan apektado. Sa ilang lugar, ang mas mainit na tubig sa dagat ay maaaring magtulak sa ilang uri ng isda na lumipat sa ibang lugar na mas angkop para sa kanila. Dahil dito,
Maaaring kumonti ang mga isdang nahuhuli sa ilang lugar na maaaring makaapekto ng husto sa kabuhayan ng maraming mangingisda at negosyo. Sa mga syudad, maaaring bumaba ang level ng tubig sa mga reservoir at dam na pinagkukunan ng inuming tubig ng milyon-milyong tao. Habang tumatagal ang kakulangan sa ulan, tumataas ang panganib ng water shortages at sa ilang lugar, maaaring kailanganing limitahan ang paggamit ng tubig. Kapag mas kaunti ang tubig na available, maaaring maapektuhan ang pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Mas kaunting tubig ang magagamit para sa pag-inom, pagluluto, pagligo at iba pang pangangailangan sa bahay. Maaari ring mahirapan ang mga negosyo, eskwelahan at ospital na umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng tubig. Sa ibang bahagi naman ng mundo, kabaligtaran ang nangyayari. Sa mga bansang tulad ng Peru at Ecuador sa South America, maaaring makaranas ng madalas at malalakas na pagulan. Habang lumilipas sa mga linggo, nagsisimulang umapaw ang ilang ilog at unti-unting nalulubog sa baha ang mga kalsada. Ang mga lugar na dati ay bihirang makaranas ng matinding pag-ulan ay maaari namang makaranas ng malalakas at tuloy-tuloy na ulan sa loob ng maraming araw. Sa mga sakahan, maaaring malubog sa baha ang mga pananim at masira ang mga ani. Katulad ng mga isdang naaapektuhan ng sobrang init ng tubig sa panahon ng tagtuyot, may mga isda at sea creatures din na naaapektuhan kapag tuloy-tuloy at sobrang lakas ng pag-ulan dahil nagbabago ang kondisyon ng tubig sa kanilang tirahan. Kaya apektado rin ang mga mangingisda sa mga lugar na ito. Sa mga syudad dito, maaaring maputol ang transportasyon, masira ang mga bahay at infrastruktura, at mahirapan ang mga tao na makapasok sa trabaho o eskwelahan. Sa madaling salita, habang ang ilang bansa ay nakararanas ng kakulangan sa ulan at tubig, ang iba naman ay maaaring makaranas ng sobrang ulan na nagdudulot ng pagbaha at malawakang pinsala. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa ilang pagkakataon, lumalakas pa ang isang El Nino event. Dito na pumapasok ang Super El Nino. Sa panahon ng Super El Nino, aasahan ang mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Pacific at mas matinding init at kakulangan sa ulan sa ilang bahagi ng Western Pacific sa loob ng mas mahabang panahon. Dahil dito, mas malawak ang pinsalang maaaring idulot nito sa mga halaman, hayop at tao. Hindi ito madalas mangyari. Sa katunayan, iilan lamang sa mga El Nino events ang umaabot sa ganitong level. Noong 1982 hanggang 1983, 1997 hanggang 1998, 2015 hanggang 2016. Bawat isa sa mga panahong ito, milyon-milyong tao ang naapektuhan sa iba't ibang parte ng mundo ng Super El Nino. May mga komunidad na nawalan ng kabuhayan, mga bansa na nakaranas ng malaking pagkalugi sa ekonomiya at mga pamahalaang napilitang gumastos ng bilyon-bilyong dolyar para sa relief, recovery at pagbangon mula sa mga pinsalang dulot nito. Iyon ang dahilan kung bakit ito kinatatakutan ng mga scientist. Sa Super El Nino, ang mga epektong dulot ng El Nino ay maaaring umabot sa sukdulan na bihirang maranasan sa loob ng maraming taon. Kaya sa tuwing may senyales ng isang posibleng Super El Nino, hindi lang mga scientists ang nagbabantay, pati ang gobyerno, magsasaka, mangingisda at mga negosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat naghahanda sa maaaring epekto nito. Ang good news, dahil nga ang El Nino ay hindi parang lindol na dumarating ng walang babala, kadalasan, buwan bago pa ito tuluyang maramdaman. May oras pa ang mga komunidad at pamahalaan para maghanda. Sa pamahalaan, mahalagang masimulan agad ang mga plano para sa pagtitipid ng tubig, paghahanda sa agrikultura at pagtiyak na may nakahandang tulong tulad ng supply ng tubig, suporta sa mga magsasaka at iba pang ayuda para sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng Super El Nino. Para sa mga magsasaka, mahalagang planuhin ng maaga ang pagtatanim, gumamit ng tubig ng mas maingat at mag-monitor ng mga weather forecast para makapagdesisyon kung kailan pinakamainam magtanim, magdilig o mag-ani. At para sa mga ordinaryong mamamayan, mahalagang iwasan ang pag-aaksaya ng tubig habang may sapat pang supply. Ang simpleng pag-aayos ng mga tumatagas na gripo, pag-iipon ng tubig kung kinakailangan, at maingat na paggamit nito ay maaaring makatulong kapag dumating ang mga buwan ng matinding init o kakulangan sa ulan. Sa mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas na pagulan, mahalaga ring ilinisin ang mga kanal at daluyan ng tubig. Ihanda ang mga evacuation plan at siguraduhin alam ng mga residente kung saan pupunta sakaling magkaroon ng pagbaha. At para sa lahat, isa sa pinakamahalagang gawin ay ang makinig sa mga babala at update mula sa mga weather agency. Pero may isa pang good news. Kahit may mga maagang senyales ng posibleng El Nino, hindi ibig sabihin na siguradong mangyayari ito. Gumagamit ang mga scientists ng forecast para bantayan kung paano nagbabago ang Pacific Ocean at ang hangin sa ibabaw nito.
Para tuluyang mabuo ang El Nino, kailangan magpatuloy ang pag-init ng karagatan at manatiling mahina ang trade winds sa loob ng ilang buwan. Pero kung muling lumakas ang trade winds o may ibang pagbabago sa atmosphere na kumontra rito, pwedeng humina o tuluyang hindi matuloy ang pagbuo ng El Nino. Kaya kahit may mga senyales na papunta na ito, posible pa rin magbago ang forecast habang nadadagdagan ng data na nakukuha ng mga scientist. Kaya ang Super El Nino ay hindi basta isang mainit na panahon. Isa itong matinding pagbabago sa Pacific Ocean na maaaring makaapekto sa milyon-milyong tao sa iba't ibang parte ng mundo. Maaari itong magbago pero hindi natin ito makokontrol. Kaya kung matututo tayong makinig sa science at maghanda bago pa ito dumating, maaari nating mabawasan ang mga epekto nito bago pa maging isang super crisis. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.